sino ba ang pwedeng kumuha ng CFO kasi You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo ang about sa advisory ng pagkuha ng CFO. So ito guys ay about sa CFO na updated August 23, 2023. Kung sino ba ang pwedeng kumuha ng CFO kasi ang dami-dami ng nag-appointment pero punong-puno lagi yung kanilang slot for getting the CFO. So kahit sila mismo guys nahihirapan. So ito parang inano na nila na kung sino ba ang pwede lang na kumuha ng CFO. So before we start, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Malay nyo guys, sa susunod yung video ay para sa inyo. So guys, ang topic natin for today ay about sa CFO. So dahil marami ang mga nagkagulo-gulo about sa CFO at saka sa pag-offload sa airport. So ito guys ay inano na ng CFO na parang kung sino lang ang pwedeng kumuha ng CFO this time. So nagbigay sila ng advisory sa public na about sa CFO. But before that, I would like to explain kung ano ang meaning ng non-immigrant visas at saka yung immigrant para nang kayo po ay may idea kung ano ba talaga ito at kung para maging klaro ang ating explanation. Ayan guys, so ang meaning po ng non-immigrants ay ito. Sabi po ni Google, basahin ko guys, the US government uses the term non-immigrants to refer to foreign nationals who are admitted to the United States temporarily for a specific purpose. By contrast, the term immigrant refers to foreign nationals who wish to come to the United States permanently. So, ito guys ang meaning ng non-immigrants. Ayan guys, so ang immigrants naman guys is a person who comes to live permanently in a foreign country. So, ayan guys, so for example, ako guys ay immigrants na at I'm stay longer here in Turkey and I am also a Turkish citizen. So, I have to get the CFO pag nakauwi na ako ng Pilipinas, kailangan ko na itong i-process dahil I am a Turkish citizen already. So, ito guys, ako guys ay isang immigrant na. Ayan, so kayo guys, mag-travel kayo dito sa Turkey as a fiancé visa. As a fiancé visa only guys, hindi na ninyo kailangan kumuha ng CFO kasi especially mayroon kayong return ticket na babalik pa kayo ng Pilipinas, hindi na ninyo kailangan kumuha ng CFO. So, ang kukuha lang ng CFO guys ay yung mga kasal sa Turkish national or any foreign country na magsistay na dito sa Turkey or any other country na gusto na nilang mag-reside o kaya yung may mga residence permit na may mga residence permit na guys ng Turkey or any other country guys na magstay na sila sa abroad o sa foreign country, so kailangan na nilang kumuha ng CFO. So yung mga fiancé, mga ganon guys, at saka may round trip ticket kayo na babalik pa kayo ng Pilipinas, yung mga tourist hindi po kailangan kumuha ng CFO. So ito guys, yung advisory ng CFO to the public para naman na ma-aware kayong lahat. CFO Advisory, Filipino spouses and partners of foreign nationals with tourist or non-immigrant visas are no longer required to get CFO guidance and counseling certificate. As part of CFO's commitment to enhance its delivery of frontline services and pursuant to the 2023 revised and Interagency Council Against Trafficking IACAT guidelines on departure formalities for international bound Filipino passengers.
Filipino spouses and other partners of foreign nationals holding tourist or non-immigrant visas are no longer required to undergo the CFO guidance and counseling program starting September 3, 2023. Filipino spouses and other partners of foreign nationals traveling with tourist or non-immigrant visas can proceed directly to the airport and present to the Bureau of Immigration their proof of sponsorship and other documents that their travel is for a limited period of time. Kindly be advised that international bound travelers with 1J1 visa holders bound to the U.S., number 2, spouse, fiancé, partner visa, number 3, immigrant, long-term or permanent residence visas, and 4, au pair visa holders bound for Europe are still required to undergo the mandatory pre-departure registration of the Commission. So this is guys na publicity na siya noong August 23, 2023, but it will be start on September 3, 2023. So ayan guys, hindi na kayo mahihirapan sa pagkuha ng CFO if yung visa na in-applyan ninyo is fiancé visa. Kasi pag fiancé visa, it's not, although alam naman natin na magpapakasal na kayo dito sa Turkey, kung kayo ay kung inyong mga fiancé ay taga Turkey, alam naman natin na pagdating ninyo dito ay yung iba nagpapakasal na at they will gonna stay here permanent na, makakuha na sila ng residence permit. Pero, so, pag umuwi na kayo ng Pilipinas at kayo ay residence na ng Turkey, so you can get the CFO. Kasi ang hirap guys, nahirapan din siguro sila dahil halos lahat ng tao, pinapakuha na lang ng CFO, ano ba yan? Dapat nga hindi nga muna nila, dapat ito nga talaga ang tama, hindi nila pakukunin. Pati yung tourist visa dati, pinapakuha nila ng CFO. Ano ba yan? Ano yan? Pera-pera na lang, no? So, ngayon guys, ito na talaga ang tama na hindi talaga nila muna kailangan na pakuhaanin ng CFO yung isang fiancé visa, malay mo. Hindi pa sila workout dito, maghiwalay pa sila. No, bakit pa siya kukuha ng CFO, di ba? So, kung sure na talaga na dito na talaga siya mag-permanent mag-reside sa foreign country, so, pag-uwi niya ng Pilipinas, saka na siya kukuha ng CFO. O, diba? Ganun dapat. Para hindi na waste. Kasi, kukuha siya ng CFO, naghiwalay pala sila ni fiancé niya. Pagdating dito, hindi sila magkasundo. Kasi alam mo naman, ang mga Turkish ay mahirap guys mag-English. So, malamig sila magkasundo. So, maghiwalay sila. So, bakit pa siya kukuha ng CFO? Right? So, ito guys talaga ay tama na to na hindi na nila muna pakuhain ng CFO yung mga fiancé visas pa lang at mga sponsored kasi hindi mo sure, you're not be sure if maging permanent ka dito or magpakasal kayo, magkasundo kayo. So, ayan na guys. Ito guys, thank you so much nga pala sa nag-forward sa akin ito dahil gusto din niya na makatulong sa iba na hindi pa alam ang about sa CFO at ang iba naman ay baliw na baliw pa sa pagkukuha ng appointment. Sabi sa akin, paano ba ako makakuha ng appointment sa CFO? Yung ano lang naman siya guys, tourist visa, tapos with sponsor. So, hindi na guys kailangan pag with sponsor ni fiancé, hindi na kailangan kasi malay mo hindi kayo magkatuluyan, malay mo maghiwalay pa kayo or malay mo ayaw mo pa muna magpakasal dahil nag-aaral ka pa, dahil gusto mo pa munang magtrabaho sa Pilipinas, may magandang trabaho ka, so ayaw mo muna magpakasal. So ayan guys, so dapat i-make sure na nila na ang CFO is para lang talaga sa mga nagre-reside na sa other country like me, na Turkish citizen na ako, dito na ako sa Turkey for almost 10 years. So, dapat, pag uwi namin, so talagang kukuha talaga ako ng CFO. Ayan, so sa mga hindi pa talaga immigrants, kung non-immigrants ka pa lang, hindi ka muna kukuha ng CFO. Ayan, so I hope guys na naliwanagan na kayo about sa CFO ngayon. So, but this will be start sa September 3, 2023. And, but na-publicity na nila nitong August 23, 2023. Ayan guys, so hanggang dito na lang ang aking chikanet sa inyo. Ayan, see you sa susunod na mga kachismis. Ayan, thank you so much at I hope na naklaruhan na kayo about sa CFO. Ayan, thank you so much. God bless and take care everyone. Good luck sa inyong mga application. Ayan, bye-bye!